Sa isang tahimik na baryo sa paanan ng kabundukan, may isang dalagang kilala sa kanyang kagandahan at kabutihan. Ang kanyang pangalan ay Lyra. Lumaki siya sa simpleng pamumuhay kasama ang kanyang mga magulang, at sa murang edad ay natutunan na niya ang halaga ng sipag, paggalang, at pagmamahal sa kapwa. Araw-araw siyang tumutulong sa bukid at nag-iigib ng tubig sa ilog na nasa gilid ng kagubatan. Ang kagubatan na iyon ay matagal nang kinatatakutan ng mga taga-baryo. Sinasabi ng matatanda na iyon ay tirahan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao, mga engkanto, diwata, at iba pang nilalang na may kapangyarihang higit sa pangunawa ng tao. Ngunit para kay Lyra, ang kagubatan ay isang lugar ng katahimikan. Doon niya nararamdaman ang kakaibang kapanatagan, na tila may nagbabantay sa kanya sa bawat pagpasok niya roon. Isang hapon, habang papalubog ang araw, at ginagapangan ng gintong liwanag ang mga dahon ng puno, nagpasya si Lyra na pumunta sa ilog upang mag-igib ng tubig. Tahimik ang paligid at tanging huni ng mga ibon at lagaslas ng tubig ang maririnig. Ngunit sa pagkakataong iyon, may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman. Parang may mga matang nakamasid sa kanya. Hindi niya ito pinansin sa una. Sanay na siya sa ganitong pakiramdam, ngunit sa araw na iyon ay mas malinaw at mas matindi ang presensya. Habang siya'y yumuyuko upang punuin ang kanyang banga, napahinto siya. May malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat, ngunit walang puno ang gumagalaw. Dahan-dahan siyang tumayo at tumingin sa paligid. Wala siyang nakitang kahit ano. Ngunit sa likod ng isang malaking punong balete, may isang nilalang na matagal nang nagmamasid sa kanya. Isa siyang engkanto. Ang kanyang pangalan ay Ardan. Isa siyang nilalang ng kagubatan na matagal nang naninirahan sa mundo ng mga hindi nakikita. Taglay niya ang anyong kahawig ng tao, ngunit mas matangkad, mas maputi ang balat, at may mga matang kumikislap sa liwanag ng dapit hapon. Matagal na niyang sinusubaybayan si Lyra. Mula pa noong una itong tumapak sa kagubatan bilang bata. Sa bawat paglipas ng taon, lalo siyang nabighani sa dalaga. Hindi lamang dahil sa kagandahan nito, kundi sa kabutihan ng kanyang puso. Nakita niya kung paano ito tumulong sa iba, kung paano ito ngumiti kahit pagod, at kung paano ito magmahal nang walang hinihinging kapalit. Ngunit bilang isang engkanto, alam niyang hindi siya dapat makialam sa buhay ng tao. May batas sa kanilang mundo, ang batas ng pagitan. Ang tao ay para sa tao, at ang engkanto ay para sa kanilang sariling uri. Ang sino mang lalabag ay maaaring mawalan ng kapangyarihan o mas masahol pa, tuluyang maglaho. Sa kabila nito, hindi napigilan ni Ardan ang sarili. Sa bawat araw na nakikita niya si Lyra, lalo siyang nahuhulog sa kanya. Habang pinagmamasdan niya ang dalaga sa ilog, may bahagi sa kanyang puso ang nais lumapit. Nais niyang kausapin ito, makilala, at maranasan ang mundong matagal na niyang tinitingnan mula sa malayo.
Ngunit pinipigilan siya ng takot. Takot na baka masira ang balanse ng kanilang mga mundo. Samantala, si Lyra ay patuloy sa kanyang ginagawa. Ngunit hindi pa rin nawawala ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya. Sa unang pagkakataon, kinabahan siya. Hindi dahil sa takot sa engkanto, kundi dahil sa hindi maipaliwanag na koneksyon na tila bumabalot sa kanya. Pagkatapos niyang punuin ang banga, nagsimula na siyang maglakad pauwi. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, napalingon siya sa punong balete. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may tumatawag sa kanya mula roon. Sandali siyang natigilan. Ang kanyang puso ay tumibok ng mas mabilis. Ngunit sa huli, pinili niyang umalis. Sa likod ng puno, si Ardan ay nanatiling nakatayo, tahimik na pinagmamasdan ang papalayong dalaga. Sa kanyang dibdib, may damdaming hindi niya pa kailanman naramdaman, isang pagnanasa na lampas sa kanyang pagkaunawa. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi na niya kayang manatiling nakamasid lamang. Ang unang hakbang ay malapit na. At sa pagsisimula nito, ang kapalaran ng isang engkanto at isang dalaga ay tuluyan ng magtatagpo sa paraang magbabago sa kanilang mga mundo magpakailanman. Mula sa araw na iyon, hindi na nawala sa isipan ni Lyra ang kakaibang pakiramdam na kanyang naranasan sa ilog. Sa bawat paggising niya sa umaga, tila may bahagi ng kanyang sarili na naghahanap ng hindi niya maipaliwanag. Ang dating payapang kagubatan ay nagkaroon ng bagong kahulugan, isang lugar na puno ng hiwaga at lihim na tila unti-unting nagbubukas sa kanya. Nagpatuloy ang kanyang araw-araw na gawain, ngunit kapansin-pansin ang kanyang pagiging tahimik. Madalas siyang napapaisip, lalo na kapag napapadaan siya malapit sa kagubatan. Parang may bumubulong sa kanyang damdamin, inaanyayahan siyang bumalik. Hindi nagtagal, muling nagpasya si Lyra na pumunta sa ilog. Hindi dahil kailangan niyang mag-igib, kundi dahil may nais siyang sagutin. Isang tanong na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Tahimik ang paligid nang siya'y dumating. Ang hangin ay malamig at ang mga dahon ay tila mas maingat sa paggalaw. Dahan-dahan siyang lumapit sa pampang at sa pagkakataong ito, hindi siya agad yumuko upang kumuha ng tubig. Sa halip, nagsalita siya. Kung may naririyan man, mahina niyang wika, magpakita ka. Ang kanyang tinig ay may halong kaba at tapang. Hindi niya alam kung bakit niya iyon sinabi, ngunit tila may nagtulak sa kanya na gawin iyon. Sa likod ng punong balete, muling naroon si Ardan. Narinig niya ang bawat salita ng dalaga. Sa unang pagkakataon, siya ay nag-alinlangan. Ang matagal niyang pagtatago ay tila umabot na sa hangganan. Ang tawag ng kanyang damdamin ay mas malakas kaysa sa batas na kanyang sinusunod. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Hindi agad napansin ni Lyra ang kanyang paglapit. Ngunit nang maramdaman niya ang presensya sa kanyang likuran, siya'y napalingon. At doon nila unang nasilayan ang isa't isa. Napaatras si Lyra, hindi dahil sa takot, kundi sa gulat. Ang lalaking nasa kanyang harapan
ay hindi pangkaraniwan. Ang kanyang anyo ay tila may sariling liwanag, at ang kanyang mga mata ay malalim at mahiwaga. "Hindi kita sasaktan," mahinahong sabi ni Ardan. Ang kanyang tinig ay banayad, ngunit may lalim na tila dumadampi sa puso ni Lyra. "Sino ka?" tanong ng dalaga. Sandaling natahimik si Ardan. Alam niyang ang sagot sa tanong na iyon ay maaaring magbago ng lahat. "Ako ay hindi mula sa inyong mundo," tugon niya. "Isa akong engkanto." Ang hangin ay tila tumigil sa paggalaw. Si Lyra ay napatingin sa kanya ng matagal. Sa halip na takot, ang kanyang naramdaman ay kakaibang pagkamangha. Parabang ang lahat ng kwento na kanyang narinig noong bata pa siya ay biglang naging totoo. "Bakit mo ako pinagmamasdan?" tanong niya. Hindi agad nakasagot si Ardan, ngunit sa huli, pinili niyang maging tapat. "Dahil ikaw ang unang taong nagbigay ng liwanag sa mundong matagal ng tahimik para sa akin." Hindi inaasahan ni Lyra ang sagot na iyon. Ang kanyang puso ay tila kumabog ng mas malakas. Hindi niya alam kung paano tutugon. Sa mga sumunod na sandali, nanatili silang magkatapat. Walang ibang salita ang namagitan sa kanila, ngunit ang katahimikan ay puno ng kahulugan. Simula noon, nagbago ang lahat. Si Lyra ay nagsimulang bumalik sa kagubatan, hindi na lamang para sa tubig, kundi para makita si Ardan. At si Ardan, sa kabila ng panganib, ay patuloy na lumalapit sa mundo ng tao upang makasama siya. Unti-unting nabuo ang kanilang ugnayan. Isang koneksyon na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang isip. Sa bawat pag-uusap nila, mas lalo nilang nakikilala ang isa't isa. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti at tahimik na sandali, may panganib na unti-unting lumalapit. Sa mundo ng mga engkanto, may mga mata ring nagmamasid. At hindi lahat ay sang-ayon sa ginawa ni Ardan. Habang lumalalim ang kanilang damdamin, ang pagitan ng kanilang mga mundo ay nagsisimula ng mabasag. At sa bawat hakbang nila palapit sa isa't isa, mas lalo silang lumalapit sa isang kapalarang hindi nila maiiwasan. Hindi nagtagal ay naging bahagi na ng araw ni Lyra ang pagpunta sa kagubatan. Sa bawat paglakad niya sa makipot na daan patungo sa ilog, may ngiti nang nakapinta sa kanyang labi. Isang lihim na siya lamang ang nakakaalam. Ang dating tahimik na lugar ay napuno ng kahulugan. At sa bawat puno at dahon ay tila may buhay na sumasabay sa pintig ng kanyang puso. Si Ardan naman ay hindi na muling nagtago. Sa bawat pagdating ni Lyra, siya ay naroon. Naghihintay, tahimik ngunit may pananabik. Ang kanilang mga pag-uusap ay naging mas malalim. Ikinuwento ni Lyra ang kanyang pamilya, ang kanyang mga pangarap, at ang simpleng buhay sa baryo. Si Ardan naman ay nagsalaysay ng mundo ng mga engkanto, isang mundong puno ng hiwaga, ngunit mahigpit ang mga batas. Sa mga sandaling iyon, tila nawawala ang hangganan ng kanilang mga mundo. Ngunit isang araw, nagbago ang ihip ng hangin. Habang magkasama silang nakaupo sa tabi ng ilog, napansin ni Ardan ang kakaibang lamig sa paligid.
Ang hangin ay hindi na banayad, kundi mabigat at tila may dalang babala. Ang mga dahon ay hindi basta gumagalaw, parang may nais ipahiwatig. Biglang tumayo si Ardan. "Umalis ka muna ngayon," seryoso niyang sabi. Nagulat si Lyra. "Bakit?" Hindi agad sumagot si Ardan. Sa halip tumingin siya sa malalim na bahagi ng kagubatan na tila may pinakikinggan. "May nakapansin na sa atin." Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng kakaibang kaba kay Lyra. Hindi niya lubos na nauunawaan, ngunit naramdaman niyang may panganib. "Sino?" tanong niya. "Ang mga katulad ko," sagot ni Ardan. "Hindi lahat sa amin ay pumapayag sa ginagawa ko." Natahimik si Lyra. Sa unang pagkakataon, naisip niya ang posibilidad na mali ang kanilang ginagawa. Ang simpleng pagkikita nila ay maaaring may kapalit na hindi niya kayang harapin. "Delikado ba ako?" mahinang tanong niya. Hindi sumagot agad si Ardan. Lumapit siya at tumingin ng diretso sa mga mata ni Lyra. "Hanggat ako ang kasama mo, hindi kita pababayaan." Ang kanyang tinig ay puno ng katapatan, ngunit hindi nito tuluyang naalis ang pangamba sa puso ng dalaga. Sa sandaling iyon, isang malamig na hangin ang dumaan sa kanilang pagitan. Hindi ito tulad ng dati, mas mabigat, mas matalim. At mula sa likod ng mga puno, may isang presensyang unti-unting lumilitaw. Hindi ito lubos na nakikita, ngunit malinaw ang pakiramdam ng kapangyarihan nito. Parang may matang nagmamasid, mas matalim at mas mapanganib kaysa kay Ardan. Ardan. Isang tinig ang umaling-aungaw, mahina ngunit malinaw. Napapikit si Ardan sandali, na tila kinikilala ang tinig. "Orlean," bulong niya. Ang pangalan ay tila may bigat na hindi maipaliwanag. "Nilalabag mo ang batas," muling sabi ng tinig. "At ngayon, nadamay mo pa ang isang tao." Mas lalong humigpit ang hawak ni Ardan sa kanyang sarili, na tila pinipigilan ang galit at takot. "Hindi ko siya sinasaktan," tugon niya. "Ngunit ang presensya mo ay sapat na upang baguhin ang kanyang kapalaran," sagot ng tinig. Hindi na nagsalita si Lyra. Tahimik siyang nakatayo, pinagmamasdan ang nangyayari. Kahit hindi niya nakikita ng malinaw ang kausap ni Ardan, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. "Umalis ka na, Lyra," mahinang sabi ni Ardan, hindi inaalis ang tingin sa direksyon ng tinig. Ngunit hindi gumalaw ang dalaga. "Hindi," sagot niya. "Hindi kita iiwan ng ganito." Sa sandaling iyon, tila tumindi ang presensya sa paligid. Isang anino ang bahagyang nahubog sa pagitan ng mga puno. Hindi ganap na nakikita, ngunit sapat upang maramdaman ang kapangyarihan nito. "Matapang ang taong ito," sabi ng tinig na si Orlean. "Ngunit ang tapang ay walang saysay laban sa batas ng aming mundo." Napayuko sandali si Ardan. Alam niyang tama ang sinabi nito. Ngunit nang muli siyang tumingala, may pagbabago na sa kanyang mga mata. "Kung may kapalit ang ginawa ko," matatag niyang sabi, "ako ang haharap."
na tahimik ang paligid. At sa unang pagkakataon, tila nag-alinlangan ang presensya sa kagubatan. Si Lyra ay napatingin kay Ardan, at sa kanyang dibdib ay may damdaming lalong lumalim. Hindi lamang paghanga, kundi isang pag-unawa na ang kanilang ugnayan ay hindi basta-basta. Ngunit kasabay nito, ang panganib ay naging mas totoo. Ang kanilang mundo ay hindi nahiwalay, at ang kagubatan na dati tahimik na saksi ay ngayon nagsisilbing babala. Sa likod ng bawat anino, may mga matang nagmamasid, at hindi na sila nag-iisa. Pagkatapos ng babala ni Orlean, nagbago ang bawat sandali sa pagitan nina Lyra at Ardan. Ang dati nilang tahimik at payapang pagkikita ay napalitan ng pag-iingat at pangamba. Ang kagubatan na minsang naging kanlungan ng kanilang lihim ay tila naging isang lugar na puno ng matang nagmamasid. Sa mga sumunod na araw, hindi muna nagpunta si Lyra sa ilog. Sinubukan niyang ibalik ang sarili sa dating gawain, tumulong sa bukid, makipag-usap sa kanyang mga magulang, at mamuhay ng normal. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, may bahagi sa kanya na tila nawawala. Ang kanyang mga gabi ay hindi na matahimik. Madalas siyang magising sa kalagitnaan ng gabi, dala ang panaginip ng kagubatan at ng isang lalaking may matang puno ng hiwaga. Samantala, si Ardan ay nanatili sa kailaliman ng kagubatan. Hindi siya nagpakita, ngunit hindi rin siya lumayo. Sa bawat pagdaan ng hangin, tila hinahanap niya ang presensya ni Lyra. Alam niyang hindi sapat ang kanyang pangako upang maprotektahan ang dalaga. Ang mga tulad ni Orlean ay hindi basta-basta sumusuko. Sa kanilang mundo, ang batas ay hindi lamang sinusunod. Ito ay ipinapatupad ng walang awa. Isang gabi, habang ang buwan ay maliwanag na nakasabit sa langit, nagpasya si Ardan na gawin ang isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Pumunta siya sa hangganan. Ito ay isang lugar sa pinakaloob ng kagubatan, isang bahagi na hindi nararating ng tao. Walang landas patungo rito, at tanging ang mga nilalang ng kanilang uri ang nakaalam ng daan. Ang hangganan ay hindi nakikita ng karaniwang mata, ngunit ito ang naghihiwalay sa mundo ng tao at mundo ng engkanto. Sa gitna nito, may isang lumang punong balete, mas malaki at mas matanda kaysa sa iba. Ang mga ugat nito ay tila yumayakap sa lupa, at ang mga sanga nito ay umaabot sa kalangitan na parang nagbabantay sa isang lihim. Dito naninirahan ang isang nilalang na mas matanda pa sa alaala ng karamihan. "Lumabas ka," sabi ni Ardan, tahimik ngunit may bigat ang tinig. Hindi nagtagal, may liwanag na unti-unting lumitaw sa pagitan ng mga ugat ng puno. Mula roon, isang anyo ang nahubog, isang diwata na may matang tila nakakita na ng napakaraming panahon. "Alam ko kung bakit ka narito," sabi nito. Hindi na nagpaligoy si Ardan. "Gusto ko ng paraan," direkta niyang tugon. "Isang paraan para manatili siya sa aking mundo o ako sa kanya." Napatingin ang diwata sa kanya ng matagal. "Alam mo ang hinihingi mo," sagot nito.
Hindi iyon simpleng kapritsyo. Ito ay paglabag sa balanse. Handa akong magbayad ng kapalit. Sa mga salitang iyon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng diwata. Ang kapalit ay hindi palaging bagay na kayang ibalik. Paalala nito. Kapag pinili mong tumawid sa hangganan, maaaring mawala ang iyong tunay na anyo, o ang iyong kapangyarihan, o ang iyong lugar sa aming mundo. Hindi nag-atubili si Ardan. Kung iyon ang kailangan, tatanggapin ko. Natahimik ang paligid. Ang hangin ay tila huminto, at ang liwanag ng buwan ay naging mas maputla. Hindi lamang ikaw ang maaapektuhan, muling sabi ng diwata. Ang dalagang iyon, siya rin ay magbabago. Ang mundo ng tao ay hindi basta tatanggap ng bahid ng aming uri. Sa sandaling iyon, pumasok sa isip ni Ardan ang mukha ni Lyra, ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata, at ang kanyang inosenteng pananaw sa mundo. Sa unang pagkakataon, siya ay nag-alinlangan. Ngunit ang damdamin sa kanyang dibdib ay mas malakas. Ayokong mawala siya, mahinang sabi niya. Tinitigan siya ng diwata na tila sinusukat ang kanyang desisyon. Kung ganoon, sabi nito, may isang paraan. Bahagyang lumakas ang tibok ng puso ni Ardan. Ngunit tandaan mo, dagdag nito, kapag sinimulan mo ito, wala nang babalikan. Sa mga salitang iyon, ang kapalaran ay muling gumalaw. Samantala, sa baryo, si Lyra ay muling nagising sa kalagitnaan ng gabi. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi panaginip ang kanyang naramdaman. May malamig na hangin na pumasok sa kanilang bahay. At sa dilim, tila may bulong na tumatawag sa kanyang pangalan. Dahan-dahan siyang bumangon na parang may puwersang humihila sa kanya palabas. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ngunit alam niyang hindi na niya kayang umiwas. Sa gabing iyon, ang hangganan ng kanilang mga mundo ay nagsimulang gumalaw. At ang lihim na matagal nang nakatago ay unti-unti nang magbubukas. Ang gabi ay tahimik, ngunit ang katahimikang iyon ay may dalang kakaibang bigat. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, si Lyra ay naglalakad palabas ng kanilang bahay na tila hindi ganap na mulat sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mga paa ay kusang kumikilos, sumusunod sa isang tawag na hindi niya maipaliwanag. Ang hangin ay malamig, at sa bawat hakbang niya patungo sa kagubatan, mas lalong lumalakas ang pakiramdam na siya ay hinihintay. Hindi niya napansin kung gaano na siya kalayo sa baryo. Sa gitna ng kagubatan, kung saan ang mga puno ay mas siksik at ang liwanag ay halos hindi na sumisilip, naroon si Ardan. Nakatayo siya sa harap ng matandang punong balete, ang mismong lugar na nagsisilbing hangganan ng dalawang mundo. Ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay puno ng desisyong hindi na mababawi. Sa kanyang harapan, muling nagpakita ang diwata. Dumating na ang oras, sabi nito. Hindi sumagot si Ardan, ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na patunay ng kanyang pasya. Ang ritual ay magsisimula lamang
kung ang dalawang nilalang ay kusang pipili, paliwanag ng diwata. Hindi maaaring pilitin ng tao, kailangan niyang tanggapin ang kapalit. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ardan ang presensya ni Lyra. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon, sa pagitan ng mga puno, nakita niya ang dalaga. Si Lyra ay tila nagising mula sa isang malalim na pagkalunod sa sarili. Nang makita niya si Ardan, agad na bumalik ang kanyang kamalayan. "Ardan," mahina niyang tawag. Lumapit siya, ngunit napahinto nang mapansin ang kakaibang liwanag sa paligid. "Ano ang nangyayari?" tanong niya. Huminga ng malalim si Ardan. "May isang paraan," sabi niya. "Isang paraan para hindi na tayo maghiwalay." Napatingin si Lyra sa kanya, may halong pag-asa at takot. "Anong paraan?" Hindi agad sumagot si Ardan. Sa halip tumingin siya sa diwata na tila naghihintay ng pahintulot. "Kung tatawid ka sa hangganan," mahinahong sabi ng diwata, "iiwan mo ang iyong dating buhay. Hindi ka na ganap na tao at hindi ka rin magiging ganap na engkanto." Natahimik si Lyra. Ang mga salitang iyon ay mabigat, higit pa sa inaakala niya. "Hindi ka na makakabalik sa dati mong mundo," dagdag ng diwata. "Ang iyong pamilya, ang iyong buhay, lahat ng iyon ay magiging alaala na lamang." Unti-unting napuno ng lungkot ang mga mata ni Lyra. Naalala niya ang kanyang mga magulang, ang kanilang mga ngiti, ang kanilang pag-aalala at ang simpleng buhay na kanilang pinagsaluhan. Ngunit sa parehong sandali, naroon si Ardan, ang lalaking nagbigay sa kanya ng kakaibang damdamin na hindi niya kailanman naranasan. "Hindi kita pipilitin," sabi ni Ardan. Ang tinig ay bahagyang nanginginig. "Kung pipiliin mong manatili, tatanggapin ko." Ang mga salitang iyon ay may kasamang sakit. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lyra ang takot sa kanyang mga mata. At doon niya naunawaan na ang pagmamahal nito ay hindi lamang tungkol sa pagnanais, kundi sa kahandaang magparaya. Napayuko si Lyra. Ang kanyang puso ay tila nahahati sa dalawa. Isang bahagi ang nais manatili sa kanyang pamilya, sa mundong kanyang kinagisnan. Ngunit ang isa ay humihila sa kanya patungo kay Ardan, sa isang mundong hindi niya lubos na nauunawaan, ngunit nais niyang tuklasin. "Kung sasama ako," mahinang sabi niya, "ano ang mangyayari sa akin?" Sumagot ang diwata, "Magbabago ang iyong anyo, ang iyong panahon, at ang iyong kapalaran. Maaari kang mabuhay ng mas matagal, ngunit kapalit nito ay ang pagkawala ng iyong dating sarili." Ang mga salitang iyon ay tila umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Tahimik na lumapit si Ardan kay Lyra. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang presensya ay sapat upang iparamdam ang kanyang damdamin. Sa gitna ng katahimikan, tumingala si Lyra. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may kakaibang liwanag, isang desisyon na unti-unting nabubuo. Sa gabing iyon, hindi lamang ang hangganan ang haharapin.
kundi ang pinakamabigat na pagpili sa kanyang buhay. At ang kapalit nito ay hindi masusukat ng kahit anong bagay sa mundo. Ang katahimikan ng kagubatan ay tila naging mas mabigat matapos ang mga salitang binitiwan ng diwata. Ang hangin ay hindi na lamang malamig. Ito ay may dalang bigat ng desisyong kailangang gawin. Sa pagitan ng dalawang mundo, si Lyra ay nakatayo. Hawak ang kapalarang maaaring magbago ng kanyang buong pagkatao. Hindi siya agad nagsalita. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa lupa, ngunit ang kanyang isipan ay naglalakbay sa mga alaala. Nakita niya ang kanyang ina na maagang gumigising upang maghanda ng pagkain. Ang kanyang ama na tahimik ngunit mapagkalinga. Ang kanilang munting tahanan na puno ng simpleng ligaya. Ang mundong iyon ay totoo, matatag, at kilala niya. Ngunit nang iangat niya ang kanyang paningin, naroon si Ardan, ang lalaking nagbukas ng isang bahagi ng kanyang puso na hindi niya alam na umiiral. Sa piling nito, natuklasan niya ang hiwagang lampas sa pangkaraniwan at ang damdaming hindi kayang ipaliwanag ng salita. Hindi ko alam kung kaya ko, mahina niyang sabi. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi lumapit si Ardan. Sa halip, nanatili siya sa kanyang kinatatayuan, na tila nagbibigay ng espasyo para sa dalaga. At hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo, sagot niya. Ang pagpili mo ay dapat manggaling sa iyong puso, hindi sa akin. Ang mga salitang iyon ay lalong nagpabigat sa damdamin ni Lyra. Sa unang pagkakataon, naisip niya na ang pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa pagsasama, kundi sa paggalang sa kalayaan ng isa't isa. Napapikit siya, huminga ng malalim, at sa loob ng kanyang sarili, hinanap niya ang katotohanan. Hindi ang takot, hindi ang panghihinayang, kundi ang tunay niyang nais. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. At kung pipiliin kong manatili, tanong niya. Sumagot ang diwata. Mananatili ang iyong mundo, ngunit ang alaala ng engkanto ay unti-unting mawawala. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang mukha ay magiging malabo, hanggang sa tuluyan mo siyang makalimutan. Napatingin si Lyra kay Ardan. Ang ideya ng pagkawala nito sa kanyang alaala ay tila mas masakit kaysa sa anumang kapalit. At ikaw, tanong niya kay Ardan, ano ang mangyayari sa iyo? Bahagyang ngumiti si Ardan, ngunit ang ngiting iyon ay may halong lungkot. Magpapatuloy ako, sagot niya, gaya ng dati. Ngunit alam ni Lyra na hindi iyon ganap na totoo. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nagsalita ng mas malalim kaysa sa mga salita. Sa sandaling iyon, isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan sa kagubatan. Ang mga dahon ay nag-ingay at ang liwanag ng buwan ay tila naglaho sandali. Magpasya ka na, sabi ng diwata. Ang hangganan ay hindi mananatiling bukas ng matagal. Ang oras ay tila bumilis. Ang bawat tibok ng puso ni Lyra ay parang bilang ng nalalabing sandali. Sa wakas,
siya ay humakbang. Isang hakbang palapit kay Ardan. At sa simpleng galaw na iyon, malinaw ang kanyang pinili. Hindi na siya nagsalita. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsabi ng lahat. Napalapit si Ardan. At sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ni Lyra nang walang pag-aalinlangan. Ang init ng kanilang mga palad ay tila nagbuklod sa dalawang mundong matagal nang magkalayo. "Handa ka na ba?" Mahinang tanong niya. Tumango si Lyra. May takot pa rin sa kanyang puso. Ngunit mas malakas ang kanyang desisyon. Sa gitna ng hangganan, nagsimulang umikot ang hangin. Ang lupa ay bahagyang umuga at ang liwanag na nagmumula sa punong balete ay unti-unting lumakas. Kapag nagsimula na, sabi ng diwata, wala nang babalikan. Ngunit hindi na lumingon si Lyra. Ang kanyang tingin ay nakatuon lamang kay Ardan. At sa sandaling iyon, ang dilim at liwanag ay nagtagpo. Ang hangganan ay nabuksan. At ang dalawang pusong nagmamahalan ay tuluyang tumawid sa isang kapalarang hindi na nila kayang takasan. Sa sandaling tumawid sina Lyra at Ardan sa hangganan, tila naglaho ang lahat ng pamilyar sa dalaga. Ang liwanag na bumalot sa kanila ay hindi tulad ng araw o buwan. Ito ay kakaibang ningning na parang buhay at may sariling paghinga. Nang unti-unting humupa ang liwanag, napansin ni Lyra na wala na sila sa kagubatang kanyang kinagisnan. Ang paligid ay ibang-iba. Ang mga puno ay mas matangkad at tila kumikislap ang kanilang mga dahon. Ang lupa ay hindi karaniwang lupa. Ito ay parang binubuo ng pinong liwanag na sumasabay sa bawat hakbang. Ang hangin ay may halimuyak na hindi niya maipaliwanag. At ang katahimikan ay hindi tahimik kundi puno ng mahihinang bulong na tila nagmumula sa mismong mundo. Napahigpit ang kapit ni Lyra sa kamay ni Ardan. "Nasaan tayo?" tanong niya halos pabulong. "Sa aking mundo," sagot ni Ardan. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may halong pag-aalala habang pinagmamasdan ang reaksyon ni Lyra. Dahan-dahang naglakad ang dalaga, sinusubukang unawain ang kanyang paligid. Sa bawat galaw niya, tila may mga aninong sumusunod, hindi nakikita ng buo, ngunit ramdam ang presensya. "Ano sila?" tanong niya. "Mga nilalang ng lugar na ito," sagot ni Ardan. "Hindi lahat ay nakikita. Ngunit lahat ay nakakakita." Napahinto si Lyra. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam, na siya ay isang dayuhan sa isang mundong hindi siya ganap na tinatanggap. "Hindi ka nila sasaktan," dagdag ni Ardan. "Ngunit kailangan mong mag-ingat." Habang sila'y naglalakad, may mga liwanag na tila sumasabay sa kanila, parang mga alitaptap, ngunit mas maliwanag at mas matagal mawala. Ang mga ito ay umiikot sa paligid ni Lyra na tila sinusuri siya. "Bakit parang tinitingnan nila ako?" tanong niya. "Dahil kakaiba ka sa kanila," sagot ni Ardan. "Ikaw ay tao, o marahil hindi na ganap na tao."
Sa mga salitang iyon, napahinto si Lyra. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang mga kamay. May bahagyang liwanag na sumisilip sa kanyang balat. Hindi ito maliwanag, ngunit sapat upang mapansin. Ano ang nangyayari sa akin? Tanong niya, may halong takot. Lumapit si Ardan. Ang hangganan ay nagsimula ng baguhin ka, paliwanag niya. Unti-unti kang magiging bahagi ng mundong ito. Pero, ako pa rin ba ako? Mahina niyang tanong. Hindi agad nakasagot si Ardan. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Lyra at tiningnan siya ng diretso sa mata. Hanggat naaalala mo kung sino ka, ikaw pa rin iyon. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, may bakas ng alinlangan. Habang sila'y nagpapatuloy, narating nila ang isang malawak na bahagi ng kagubatan, ngunit hindi ito tulad ng dati. Sa gitna nito, may mga estrukturang tila gawa sa ugat at liwanag. Ang mga ito ay hindi itinayo, kundi parang tumubo mula sa lupa. Dito kami naninirahan, sabi ni Ardan. Sa sandaling iyon, may mga anyong lumitaw mula sa paligid. Mga nilalang na kahawig ng tao, ngunit may kakaibang aura. Ang kanilang mga mata ay matalim at ang kanilang presensya ay may bigat. Tumigil si Lyra. Ang mga nilalang ay hindi nagsasalita, ngunit ang kanilang mga tingin ay tila nagtatanong, siya ba ang pinili mo? Isang tinig ang umaling-aungaw. Mula sa harapan, lumabas ang isang pamilyar na presensya. Si Orlean. Sa pagkakataong ito, mas malinaw ang kanyang anyo, matangkad, maputi ang balat, at may mga matang tila naglalaman ng kapangyarihan. Dinala mo siya rito, malamig niyang sabi. Humakbang si Ardan sa harap ni Lyra. Ako ang may pananagutan, tugon niya. Ngunit hindi kay Ardan nakatuon ang tingin ni Orlean. Kay Lyra. Ang mundo na ito ay hindi para sa iyo, sabi niya. At ang iyong pagdating ay hindi tinatanggap ng lahat. Napayuko si Lyra. Sa unang pagkakataon, mula nang tumawid siya, naramdaman niya ang bigat ng kanyang pinili. Hindi lamang ito tungkol sa pagmamahal, kundi sa pagtanggap ng isang mundong maaaring hindi siya kailanman yakapin. Ngunit nandito na siya, matatag na sabi ni Ardan. Natahimik ang paligid. Ang mga nilalang ay tila naghihintay. At sa gitna ng katahimikan, isang hindi nakikitang desisyon ang binubuo. Si Lyra ay nakatayo sa isang mundong hindi kanya. At sa bawat sandali, mas lalo niyang nararamdaman na ang tunay na pagsubok ay hindi ang pagtawid sa hangganan, kundi ang pananatili sa mundong hindi siya lubos na kilala. Ang pagdating ni Lyra sa mundo ng mga engkanto ay hindi naging tahimik na pagtanggap, kundi isang pagsubok ng kanyang pagkatao. Sa gitna ng kakaibang liwanag at mga nilalang na hindi niya lubos maunawaan, malinaw sa kanya na siya ay isang dayuhan. Isang nilalang na hindi kabilang, ngunit naroon. Sa harap ni Orlean, ramdam ni Lyra ang bigat ng kanyang presensya. Ang bawat tingin nito ay tila sumusukat sa kanyang halaga, na para bang hinahanap ang dahilan kung bakit siya
naroroon. Hindi sapat ang iyong pagnanais upang manatili rito, malamig na sabi ni Orlean. Ang mundong ito ay may sariling kaayusan at ikaw ay isang paglabag dito. Hindi sumagot si Lyra. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Kung ang presensya ko ay mali, mahinang sabi niya, bakit ako pinayagang tumawid? Saglit na natahimik ang paligid. Ang tanong niya ay tila may bigat na hindi inaasahan ng mga nakikinig. Sumagot ang diwata na muling nagpakita sa gitna ng liwanag. Dahil ang pagpili ay hindi ipinagkakait, sabi nito. Ngunit ang pagtanggap ay hindi automatiko. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ni Lyra. Napatingin siya kay Ardan. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang pagnanais na ipaglaban siya, ngunit naroon din ang takot na baka hindi ito sapat. Hindi ko siya dadalhin dito kung hindi ko siya kayang ipaglaban, matatag na sabi ni Ardan. Ngunit si Orlean ay hindi natinag. Hindi ito laban ng damdamin, sagot niya. Ito ay usapin ng balanse. Sa sandaling iyon, ang paligid ay tila nagbago. Ang liwanag ay bahagyang humina, at ang hangin ay naging mas mabigat. Kung nais mong manatili, patuloy ni Orlean, kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka. Napatingin si Lyra. Paano? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Orlean. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay at mula sa lupa ay umusbong ang isang bilog na liwanag. Isang espasyong tila naghihintay. Ito ang pagsubok ng pagkilala, sabi niya. Dito mo haharapin ang iyong sarili, hindi bilang tao, kundi bilang nilalang na nais maging bahagi ng aming mundo. Ang mga nilalang sa paligid ay bahagyang umatras na tila nagbibigay daan. Kapag ikaw ay nabigo, dagdag ni Orlean, ang iyong alaala ay mabubura at ikaw ay ibabalik sa iyong mundo. Ngunit hindi mo na maaalala ang lahat ng ito. Napahigpit ang dibdib ni Lyra. Hindi lamang ang kanyang buhay ang nakataya, kundi ang lahat ng kanyang naranasan kasama si Ardan. Hindi niya kailangang gawin ito, agad na sabi ni Ardan. Ngunit sumagot ang diwata. Kung nais niyang manatili, ito ang tanging paraan. Natahimik si Ardan, at sa katahimikang iyon, si Lyra ang kumilos. Isang hakbang, papunta sa bilog ng liwanag. Gagawin ko, sabi niya. Ang kanyang tinig ay hindi malakas, ngunit puno ng determinasyon. Napalingon si Ardan sa kanya. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo, sabi niya. Ngunit ngumiti si Lyra, isang ngiting may halong takot at tapang. Hindi para sa kanila, sagot niya, kundi para sa sarili ko. Sa sandaling iyon, pumasok siya sa loob ng bilog. Biglang nagbago ang lahat. Ang paligid ay naglaho. Ang liwanag ay naging dilim. At si Lyra ay napunta sa isang lugar na walang anyo. Isang espasyo na tila gawa sa kanyang sariling alaala. Narinig niya ang mga tinig ng kanyang nakaraan.
ang kanyang pamilya, ang kanyang buhay, ang kanyang mga pangarap. At sa gitna nito, isang tanong ang paulit-ulit na umaling-aungaw. Sino ka? Napapikit si Lyra. Hindi niya alam kung paano sasagot. Ngunit sa kanyang puso, naroon ang katotohanan. Siya ay isang anak, isang dalaga, isang taong nagmahal, at isang nilalang na piniling tumawid sa hangganan hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kanyang sariling desisyon. Sa gitna ng dilim, may liwanag na unti-unting lumitaw. At sa liwanag na iyon, nagsisimula ang kanyang tunay na pagsubok. Hindi laban sa mga engkanto, kundi laban sa sarili niyang pagkatao. Sa loob ng bilog na liwanag, ang mundo ni Lyra ay tuluyang nagbago. Wala nang kagubatan, wala nang mga nilalang, at wala ring Ardan. Ang natira lamang ay isang malawak na espasyo na tila binubuo ng kanyang sariling alaala at damdamin. Ang dilim ay hindi nakakatakot. Ito ay tahimik. At sa katahimikang iyon, unti-unting lumilitaw ang mga anyo. Nakita niya ang kanyang sarili bilang bata, nakangiti habang tumatakbo sa bukid. Naroon ang kanyang ina, tinatawag siya mula sa malayo. Ang kanyang ama, tahimik na nagbubungkal ng lupa habang pinagmamasdan siya. Lyra. Isang tinig ang bumalot sa paligid. Hindi ito boses ng ibang nilalang. Ito ay kanya. Sino ka? Ang tanong ay bumalik, mas malinaw, mas malalim. Napatingin siya sa mga alaala. Ako ay anak ng aking mga magulang, sagot niya. Ngunit agad naglaho ang mga anyo. Ang dilim ay muling bumalot. Sapat ba yon? Ang tanong ay tila humahamon. Napapikit si Lyra. Hindi lamang iyon, sabi niya. Muling lumitaw ang mga alaala ng kanyang paglaki, ng kanyang pagtulong, ng kanyang mga pangarap na tahimik niyang itinago. Ako ay isang taong may pangarap, dagdag niya. Ngunit muli, ang mga ito ay naglaho. Mas lalong lumalim ang dilim. Sa pagkakataong ito, may bagong anyo ang lumitaw. Si Ardan. Nakatayo ito sa kanyang harapan, ngunit hindi tulad ng dati. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, at ang kanyang presensya ay tila isang tanong. Ano ako sa iyo? Tanong nito. Napahinto si Lyra. Sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang bigat ng sagot. Ikaw. Nagsimula siya, ngunit hindi agad natuloy. Ang anyo ni Ardan ay tila naghihintay. Isa kang bahagi ng aking pinili. Sa wakas ay sabi niya. Hindi lamang dahil mahal kita, kundi dahil pinili kong maging totoo sa nararamdaman ko. Sa sandaling iyon, ang anyo ni Ardan ay bahagyang ngumiti at unti-unting naglaho. Kasabay nito, may liwanag na sumibol sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok. Sa gitna ng liwanag, may isa pang anyo ang lumitaw. Sarili niya. Ngunit iba. Ang anyong iyon ay mas malinaw,
mas matatag, at may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. "Ikaw ba ako?" tanong ni Lyra. "Ako ang maaari mong maging," sagot ng anyo. "Kung tatanggapin mo ang lahat ng iyong iniwan at ang lahat ng iyong pinili." Napatingin si Lyra. "Paano kung hindi ko kayanin?" tanong niya. "Kung hindi mo tatanggapin ang sarili mo," sagot ng anyo, "ang mundong ito ay hindi ka rin tatanggapin." Ang mga salitang iyon ay tila tumagos sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya, hindi sapat ang pagmamahal, hindi sapat ang tapang. Kailangan niyang tanggapin ang kabuuan ng kanyang pagkatao, ang kanyang nakaraan, ang kanyang pinili, at ang kanyang magiging hinaharap. Huminga siya ng malalim at dahan-dahan lumapit sa kanyang sariling anyo. Hindi siya umatras. Hindi siya natakot. Sa halip, inabot niya ito. At sa sandaling nagdikit ang kanilang mga kamay, ang liwanag ay sumabog. Ang dilim ay naglaho. At ang kanyang buong pagkatao ay tila nagbago. Hindi nawawala, kundi mas nagiging buo. Sa labas ng bilog, ang mga nilalang ay tahimik na nagmamasid. Si Ardan ay nakatayo, hindi gumagalaw, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Biglang lumakas ang liwanag, at mula sa gitna nito lumabas si Lyra. Ngunit hindi na siya tulad ng dati. Ang kanyang presensya ay may kakaibang ningning. Hindi na siya ganap na tao, ngunit hindi rin siya ganap na engkanto. Siya ay isang bagay na bago, isang nilalang na tumawid sa hangganan at piniling tanggapin ang sarili. Natahimik ang paligid. Ang mga nilalang ay tila napaisip. At sa gitna ng katahimikan, si Orlean ay lumapit. Matagal niyang tinitigan si Lyra, at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi malamig. "Kakaiba ka," sabi niya. "Hindi ito papuri, ngunit hindi rin ito pagtanggi." At sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Hindi pa tapos ang laban. Ngunit si Lyra ay hindi na ang dalagang pumasok sa kagubatan. Siya ay naging liwanag sa loob ng dilim. At ang kanyang presensya ay nagsimula ng kilalanin ng mundong dati tumanggi sa kanya. Matapos ang pagsubok, nanatiling tahimik ang buong paligid. Ang liwanag na bumalot kay Lyra ay unti-unting humupa, ngunit ang kakaibang ningning sa kanyang anyo ay hindi na nawala. Ang kanyang presensya ay hindi na maituturing na karaniwan. Ito ay may halong hiwaga at lakas na hindi pa lubos na nauunawaan ng kahit sino, kabilang na siya. Si Ardan ay dahan-dahang lumapit. Sa kanyang mga mata ay naroon ang paghanga, ngunit higit sa lahat ang matinding pag-aalala. "Lyra," mahina niyang tawag. Napatingin ang dalaga sa kanya. Sa sandaling iyon, tila bumalik ang lahat. Ang kanilang unang pagkikita, ang mga pag-uusap, ang mga sandaling nagbukas sa kanilang puso. Ngunit kasabay nito,
may bago ring damdaming sumibol sa loob niya. Isang katahimikan na may lalim at isang lakas na hindi niya pa nararanasan noon. "Ayos ka lang ba?" tanong ni Ardan. Bahagyang ngumiti si Lyra. "Hindi ko alam kung paano ipaliwanag," sagot niya. "Pero pakiramdam ko, mas malinaw ang lahat." Tinitigan siya ni Ardan na tila sinusubukang unawain ang pagbabagong naganap. Samantala, si Orlean ay nanatiling nakatayo sa harapan nila. Ang kanyang presensya ay hindi na kasing bigat ng dati, ngunit hindi rin ito naging magaan. "Natapos mo ang pagsubok," sabi niya. Tumango si Lyra, ngunit hindi siya nagsalita. "Hindi lahat ng nilalang ay kayang tanggapin ang sarili nila," dagdag ni Orlean. "At mas kaunti pa ang handang harapin ang kapalit ng kanilang pinili." Saglit siyang tumahimik. "At ikaw ay hindi nabigo." Sa mga salitang iyon, ang mga nilalang sa paligid ay bahagyang nagbago ng tindig. Ang kanilang mga mata ay hindi na puro pagdududa, may halong pagkilala. Ngunit hindi pa iyon ganap na pagtanggap. "Ngunit huwag mong isipin na tapos na ang lahat," patuloy ni Orlean. "Ang iyong presensya rito ay mananatiling isang tanong." Napatingin si Lyra. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya. "Ang iyong pag-iral ay nasa pagitan ng dalawang mundo," sagot ni Orlean. "At ang mga ganitong nilalang ay may papel na hindi nila agad nauunawaan." Natahimik si Lyra. Ang kanyang puso ay bahagyang kumabog. "Hindi mo na maaaring balikan ang dati mong buhay," dagdag nito. "Ngunit hindi rin ikaw ganap na kabilang dito." Sa mga salitang iyon, naunawaan ni Lyra ang katotohanan. Ang kanyang pinili ay hindi lamang nagdala sa kanya kay Ardan. Ito ay nagbukas ng isang landas na siya mismo ang kailangang tuklasin. Lumapit si Ardan sa kanyang tabi. "Hindi ka nag-iisa," sabi niya. "At sa pagkakataong iyon, hindi lamang iyon simpleng pangako. Ito ay isang katotohanang handa niyang panindigan." Ngunit bago pa man sila makapagsalita muli, ang diwata ay lumapit. "May kailangang mangyari," sabi nito. Napatingin silang dalawa. "Ang balanse ay kailangang maibalik," patuloy nito. "At ang iyong pag-iral, Lyra, ay maaaring maging tulay o maging simula ng kaguluhan." Ang mga salitang iyon ay may dalang bigat. "Anong kailangan kong gawin?" tanong ni Lyra. Hindi agad sumagot ang diwata. Sa halip, tumingin ito sa malayo, sa bahagi ng mundo na tila hindi pa nararating ni Lyra. "May mga lugar na hindi pa naaabot ng iyong hakbang," sabi nito, "at may mga nilalang na hindi pa nakakakita sa iyo." Unti-unting lumawak ang katahimikan. "At doon magsisimula ang iyong tunay na kapalaran." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lyra ang pagbabago sa hangin. Hindi na ito tulad ng dati. Ito ay tila may dalang panibagong landas. Isang landas na hindi niya pinili noon. Ngunit siya na ngayon ang kailangang tahakin. Napatingin siya kay Ardan. Sa kanyang mga mata,
hindi na lamang pag-ibig ang naroon, kundi ang pag-unawa na ang kanilang kwento ay hindi nagtatapos sa pagsasama. Ito ay nagsisimula pa lamang. Sa pagitan ng liwanag at dilim, ng tao at engkanto, si Lyra ay naging isang bagong nilalang, isang tulay sa dalawang mundong matagal nang magkalayo. At sa kanyang paglalakbay, hindi lamang niya matutuklasan ang kanyang sarili, kundi ang dahilan kung bakit siya piniling tumawid sa hangganan. Wakas,